Hala, pagpasensyahan nyo talaga yung mukha ni Bisaya, ang kintab. Grabe, nakakapagod, nanibago ako. First time na nawalan ako ng Coke na litro. Kasi ano ngayon, nihit ba? Na may nasunog kasi na planta. Kaya yung Coke wala doon sa binibilhan ko. Nung may sasakyan pa ako, doon kasi ako bumibili sa palengke. Meron doon. Ngayon, wala na naman akong sasakyan. So, hassle talaga. Ngayon ko na talaga na pag-compare na ang sarap ng may sasakyan. Kasi, hindi ako nawawala noon. Kasi pag wala doon, iniikot ko halos, Butuan City. Gusto ko talaga pag kasi, yung hindi ako nawalan ba, yung meron ako palagi. Ang laki ng diferensya talaga pag may sasakyan. Yung pera sa Honda CR-V ko, magkano lang? 105,000 lang yun. Actually, yung talaga, yung ko kay Ria sa market is 190K. Kaso, tumawad siya ng 150. Tinanong niya kung anong mga issue sa Honda CR-V. So, nang malaman niya na may leaking yung sa engine, sabi niya 150. Kaso, nung dumating na sila dito, na may naano pa siya ng mga issue. So, naging na lang siya, 105. Kaya, pumayag na rin lang ako kasi hindi ko na naman din afford yung maintenance. Alak ko sanang bumili ng yung sabi nila na bao-bao, yung parang motor siya na nakakargahan. Ikulang yung pera ko. Tsaka pwede naman utangin, pero ayoko nang yung may iniisip ba na bayarin. Ganon. Gusto ko na yung talaga, yung cash ba, walang utang. So, kung naman yung may nagsabi din sa akin, nabili ako ng multicab, lalo na ang mahal. So, grabe, litong-lito ako. Sobrang inisip ko talaga anong bibilhin ko. Kasi kagaya nga nito ngayon, mahirap. Ngayon, buti na lang, may nakausap ako ba na bumibili dito. Meron pala yung tricycle na pwede siya ang papabilhin. Pero dito lang din siya banda pwede bumili. Hindi pwede yung motor niya doon sa sa palengke, bawal doon. So, dito nawalan nga ng litro. So, grabe yung ikot-ikot namin. So, napag-isip-isip ko na lang ba na hindi naman kaya ng pera ko. Bao-bao tawag nun at saka yung multicab hindi kaya. Kasi pag bibili din naman ako ng sasakyan, ano bang mabibili ng 105? Second hand. So, anong ine-expect ko sa mga ganong sasakyan? So, pareho pa rin ng dati, yung maintenance pa rin. Ibinenta ko nga yung isa dahil di ko na kaya yung maintenance nun. Tapos, bibili na naman ako ng ganon pa rin. So, inisip ko na bibili na lang ako ng ng motor, at least maranasan ko ding magkaroon ng brand new na walang iisiping maintenance, di ba? Kasi mostly naman yung sa pamamalengke ko, naman ang ginagamit ko, motor Kaya motor din yung ginagamit ko kasi sa palengke ang hirap talaga ng parking doon. At least yung motor madali lang. Nako, mas yung oras mo masasayang talaga sa kahanap ng parking. So, yun din, kaya gusto ko ng motor. Nakapag-push sa akin, kasi ito si Ria, matagal na to, yung bago pa siya dito sa bahay, gusto na talaga nitong magkamotor. Ngayon, ko kasi siya, kasi dati, hanap-hanap na siya. Sa akala ko anong pinagkakabisihan niya. Ano bang pinagkakabisihan mo dyan? Sabi niya, naghahanap daw siya ng motor. Kasi nga, yun talaga ang wish niya na makapagmotor siya. Sabi ko, bakit may lisensya ka na ba? Sabi niya, wala pa. Sabi ko, kung naghahanap ka ng motor, wala ka pang lisensya. Sabi niya, okay lang yun. Marami naman dyan daw na nagda-drive na walang lisensya. Sabi ko, ay hindi, pwede yung ganon.
sabi ko sa kanya, kuha ka muna ng lisensya. Huwag kang gumaya sa kanila at least yung maganda kaya yung mag-drive ka na ano, yung wala kang iisipin na pag may mga pulis dyan or LTO yung hinto ka pa dyan, tapos lingon ka ng lingon while nagda-drive ka, baka may ano. Sabi ko, gusto mo ng ganun? Sabi niya, okay lang, marami nga daw. Sabi ko, ay hindi pwede. Ang unahin mo, kung may ipon ka na, kumuha ka ng ano, ng lisensya. Nahirapan daw siyang kumuha ng lisensya kasi nga, wala siyang ID. May problema din kasi yan siya sa ano niya, sa birth certificate niya. Ngayon, ang ginawa ko, sabi ko, anong problema sa birth certificate mo? Ganon, hindi daw siya makakuha kasi kesyo ganito. Sabi ko, imposible yan na hindi ka makakuha ng ano, birth certificate. Hindi naman na ikaw lang nag-iisa nang may ganung problema. So sabi ko, hayaan mo, pupuntahan ko sa ano, sa City Hall. Yun nga, pumunta ako dun sa ano, sa City Hall, nagtanong ako kasi hindi siya nakuhanan ng ano, ng birth certificate ng mama niya. So sabi ko, pwede naman yan, late registration. Naitanong na rin daw niya dati, hindi rin pwede ng late registration kasi nga yung apelyido na gamit niya is apelyido ng tatay niya, which is namatay na. Yung ginamit mo na apelyido rin sa papa mo, ginamit niya na apelyido sa papa niya. Kaso, hindi na rin pwede niya gamitin yon kasi wala naman siyang maipakita na marriage certificate ng mama niya kasi hindi kasal. So, hindi niya pwede magamit yon. Kailangan ang gamitin niya yung apelyido ng mama niya. Inasikaso nga yon hanggang nakakuha siya ng birth certificate muna. Kaya pala hindi siya makamove. Kaya din, hindi siya makapag-proceed ng college kasi nga, yun ang problema niya na yung sa birth certificate. Pero, yun nga, sa tulong ko na ano siya, nakakuha siya ng birth certificate. Talagang, inano ko yun, nilalakad ko yun, kung anong gagawin, anong dapat gawin, ganun. So, ayan, nakakuha na siya ng birth certificate. Nung nakuha na niya yung birth certificate niya, kaya sabi ko sa kanya, ayan, kumuha ka na ng, ng lisensya mo. Kasi pag kukuha ka ng lisensya, kailangan ng ID or kung walang ID, birth certificate eh. So yun, nakakuha na siya ng lisensya. Ngayon, nakapag-ipon na siya. Nag-ipon na rin siya ng pangbili niya ng motor. Actually, siya ang nagbigay din ng idea sa akin na bili ka na lang ng motor ate, at least brand new. Kasi, sabi niya, para sa akin na din yung yung motor mo. Sabi ko, wow, good idea yan ah. Sabi ko nang ganon. Sabi niya, may ipon na naman daw siya. At yung iba, niya na lang, installment. So, ayun nga ang ginawa namin. Bumili na lang ako ng motor. Naka-brand new pa si Bisaya, di ba? Yung wala kang isipin. Ang maganda pa sa nabili ko, kasi ganyan pala pag bibilhin mo siya na cash, free registration for 3 years. O diba? So malaking advantage na 'yon. At at least hindi lang si Bisaya ang masaya, napasaya ko rin si Rhea, diba? Kasi yun ang niya talaga wini-wish na magka-motor. O ayan na, at least alam niya din yung motor na okay pa siya. Kaso, itong ang motor is, ang presyo is, 124. Ang pera ko, 105 lang. Nadagdagan niya yung binayad niya sa akin sa motor. So, ayun, tapos ang problema. So, parang, motor nga talaga siguro yung parang tinadhana sa akin. Kasi inisip ko rin, kung bibili ako ng sasakyan, second hand lang naman ang kayang bilhin ng pera ko. So, sakit na naman ang ulo. So, for what? Kaya, diba, practical na ito, brand new, wala nang sakit ng ulo, hindi ka mag-iisip ng maintenance, at least ilang taon pang, tatakbo ng ilang taon pa, at saka mo isipin yung ganon. Para rin, maranasan ko rin brand new, kasi,
'Di ba yung the CRV second hand, itong motor ko second hand. Kasi naranasan ko na rin yung yung mamalengke dati na yung walang sasakyan. Ang hirap kaya, lalo na tong lugar namin, malayo siya sa palengke. Maka ilang sakay pa at ito papasok pa dito. Yung Pakyawan din ba? Ang laki rin. Kaysa yung pag may motor ka talaga, itong motor para sa akin, talaga siya, practical. Hindi gaanong aksaya sa gasolina at saka rin yung sa parking, hindi rin siya problema at mabilis yung yung mga lakad mo, ang bilis lang. Kaso yun nga lang, medyo talaga siya, risky siya. Pero dasal na lang talaga. Kasi kahit naman pag time mo na, wala, hindi ka makakatago pag oras mo na talaga. Pero pa rin, kailangan talagang mag-ingat din sa pag-drive kasi iba ang motor, delikado talaga siya. Alam nyo yung sa sasakyan ko, pag ginagamit ko yun, kaya nga na mag-aalangan ako palaging gamitin yun kasi iniisip ko na may takot palagi ba baka masiraan ako, baka anong mangyari, yung ganun. At saka mga pyesa pa sa Honda CR-V ang mahal kaya sana tama tong naging desisyon ko, pero ang pagkakaalam ko, masaya ako sa nabili ko. At napasaya ko rin si Rhea. O, di ba? Tanungin natin si Rhea kung happy nga ba siya. Happy ka rin? Siyempre. Super. Ay, tingnan nyo ang motor ko. Kung magustuhan nyo ba. Sana magustuhan ninyo. Hindi aksaya sa gasolina. Okay, astig kayo, no? Pangkats. Pangkats. Siya galing Suzuki daw. Ganda sana nito, pero yung pag-drive parang hindi ako komportable. Ayan, astig, no? Ganda nito. Naguluhan tuloy ako. Imbis na, ito na yun, sa akin na bilhin ko. Ayan, pero may puti nito ayoko ng puti. Problema ko lang nito kasi wala siyang doon yung bracket. Parang ba, ganito Ito, talian ko ng karton pag mamalingki ako. Walang ganyan. Kanang kaya ni nako drivean? Bugat ni? Ito may nakabagay. Dili ba? Taas siya, taas. Dili man? Parehar man sila? Waya na po, be. Kanila mo? Basin. Haway na ba Lagi ka ng anak siya, no? Oo. Oo. Gusto ko talaga yung Suzuki as in kasi para na siyang big bike, kaso nung trinay ko nga hirap, inisip ko sa traffic halos hindi ko siya abot paano pa yung pag sa traffic, pag long stop ba ganun itsura ko. Tapos di-clutch siya. Kung hindi siya clutch, sure na yun ang bibilin ko. Ito ang nagustuhan din ni Shanley. At ito naman din gusto kong kulay. At komportable siya. Diretso na.
Automatic lang. So, ayan na lang. Hindi na lang iyon. Kaya na to. Ano yun, maganda nga siya, pero magkanda hirap naman ako, di ba? So, ito na lang. Yan, ang ganda niya na. So, hindi na, pareho lang naman yan motor. Yan, ang ganda. Ang lawak, ang ano kasi, ang lapad. Lapad ng upuan. Ayan. Tignan nyo naman yung price. What's that, Shanley? Duplicate? Third party, liability, simba ko kung mabukan na pwede nalas mga niya tao ang insured, ikaw ang mag-drive kung mo kaway labot. Ang temporang tao, bali, simbang ko pala yun. Maragid na. Kung sa dagan ka magbase, 1.5 ang iyong limit. Kung sa bulan, 1.5 na lang, sa schedule. So, ayun din. Ito na Morning freebies, oh. Maligay lang ka. Pinakauna nga pihit, mao na siya ang Ang sa fuel o sa lingkuranan. Dere, anaw na dayon ni Dere dayon. Oh, maapin din eh. Nakakalak siya. Oh, Ano siya bisig bandri ako. okay. Mo siya apply ng brake. Dahil mo Apply no break ko sa ako mag-start. start siya. Niya pagbuwas ka naka side stand ko na siya. Hindi siya mugana bisig sa ani mo. So dapat nakapilo gini. Ay, sada no, kay dili siya mudagan na Oo, kuan. dili ka makadagan nga imo side stand nga nabitay. Oo. So imo kinay pilo kay kung naka side stand na mabuang nga dili naman siya. Okay. Makaingon ang uban pa nga wala ka balo bitaw guba na. Oh. So imo gid pilo. Pag-ikan ka padagan, ang ibaba, automatic na na-off. Automatic off. Wala, naka-on. Diba, under na. So, yun mo na ibaba, automatic off na siya. Ah, panindot no, nice. Sige ka natin pa. Sige pa, sige. Ano siya birahan, rin ang paper. Net, dali sa net. Sexy ba kayo? Madam, magkakaitanaw ka na ba? Ano? Tanawa sa na. Saan na? Ha? Mo na nabago? Promise ba? Mo na nabago? Tanawa sa. Unsa man? Sure ka? Oo. Why man? Ang gusto kasi ni Binani yung ADV eh, mahal nun. Mo lagi ning katong 124. Gusto niya ipabili sa akin yung puti. Pinuntahan talaga ang ulan. Pareho naman sila kadako netoy. Maura lagi. I don't like the blue. Ang puti lagi net kay hugawon, di ko ganahan. Red, walay red net. Dili man. Ang yakong ganahan ito yung U-Box. Oh my God! Kano sa blessing? Naday may blessing sa inyo rin yun. Ano di ay? Kinahanglan gini mo siya i-blessing for, you know, for safety. Ama, oh. Mo na mo ang bili. Si Shania kung kikatawan kay nagsakay no ipauli dire. Lagi siya. Umi, is this really ours na? Hindi siya makatuunin. Si Binani kasi ayaw niya ng mga ganyang kulay. As in, gusto niya yung puti, itim. Tingnan mo nga itong bahay niya, oh, color white. Kasi ayaw niya. Ako kasi gusto ko yung pansinin na kulay ba. So yun, hindi siya gaanong na ano. Gusto pa naman niya yan sumama pag bibili na ako. Pero hindi ko nga siya sinama kasi gusto ko surprise.